Hingi po tayo ng update sa sitwasyon ngayon sa The Hague sa the Netherlands kung saan dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakapanayan po natin si GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. Andy, malamig na umaga dyan sa inyo. Magandang tanghali dyan sa inyo sa Pilipinas, Connie. Sa ngayon, alas 4 na ng madaling araw dito sa The Hague. Eksaktong alas 8 ng gabi kagabi, pinaalis ng mga polis ang mga Pilipinong nagtipon sa harapan ng gate ng Hague Penitentiary Institution. At bago niyan, aabot sa 200 mga kababayan natin ang nagtipon doon. At karamihan sa kanila ay mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Iba't iba ang profile ng mga Pilipinong pumunta sa penitentiary at marami sa kanila ang dito sa Netherlands nakabase. Okay. Pero meron... Okay. Go ahead, Andy. Sige lang. Yes. Meron din tayong mga kababayan na nanggaling sa mga karatig bansa tulad ng Belgium at Germany. May isa tayong nakausap na kababayan natin na nanggaling pa ng Japan. Pero ang sabi niya, nagbabakasyon lang daw siya dito sa The Hague at may binisita siyang kaibigan. At nataon ng kanyang pagbabakasyon ay sa pagdating ng dating Pangulong Duterte dito. Pero sa nakita naman natin, naging mapayapa ang pagtitipon ng ating mga kababayan dyan na supporters ni dating Pangulong Duterte naman, ano? Naging mapayapa naman yung pagtitipon kasi pagdating namin doon sa harapan ng ICC at maging doon sa harapan din ng Hague Penitentiary, pati yung mga Pilipinong nandoon ang nagsasabi doon sa mga kapwa Pilipino natin na maging maayos at huwag magsisigaw. At kung maaari ay maging mahinahon sa sasabi ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Oo. Kamusta naman yung seguridad sa labas ng penitentiary? Pinapaalis na ba yung mga tao roon? O may nagsialisan? Bumalik ba? May mga balak bumalik pa? Alas 8 ng gabi kagabi pinaalis lahat ng mga tao. At sa ngayon, wala mga Pilipino ang naroon. At in terms ng security, halos kung ikukumpara natin yung taas ng pader sa harapan ng gate, halos 2 palapag yung taas ng pader. Itong Hague Penitentiary area naman ay malapit sa residential area. So, masasabi ko na yung security doon ay mahigpit. Okay. Pero kanina nabalita rin natin na may mga nagpunta rin na hindi naman necessarily supporters, no, ng dating Pangulo, mga kritiko kumbaga. Maaari mo ba kaming bigyan pa ng detalye tungkol doon? Tama ka rin. Meron kami mga mangilan-ngilan na nakausap na mga kababayan na nagsasabing neutral daw sila. Sinubukan namin maghanap ng kritiko at isa sa kanila, sa mga nakausap namin ay isang Dutch isang 26-year-old Dutch na merong daladalang placard na ang nakalagay ay "Catch them all". Ayon dito sa Dutch national na ito, tinuturing niya na war criminal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ikinagalak niya ang pagka-aresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng dala-dala niyang placard, hindi naman siya kinuyog at maayos naman siyang kinausap din ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Okay, as confirmed by the OVP o Office of the Vice President, nakarating na nga dyan sa The Hague si VP Sara Duterte. Meron ka bang impormasyon kung papayagan siyang makapasok para makita at makausap ang kanyang ama? Natanggap na rin natin yung ulat na yan na dumating si VP Sara Duterte kagabi dahil nauna na rin itong ibinalita ng local media. Pero sa ngayon, inaalam pa rin at sinusubukan pa rin natin alamin ang detalye kung papayagan siya makapasok sa penitentiary. Pero kung pagbabasihan natin yung nangyari kagabi, 2 itim na SUV lang yung nakapasok dun sa gate ng penitentiary. Hindi pa ito nagtagal ng 30 seconds. So, kung pagbabasihan natin, magiging mabilis ang pagpasok. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin. Maraming salamat din. Yan po naman si GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III.